Gusto mong makakit ang isang babae? Huwag kang magmadali kasi ang kalmado mong isip, yan ang pinaka-sexy mong sandata. Isang katotohanang bihirang aminin ng karamihan. Hindi pera, hindi abs, at hindi pick-up lines. Ang dahilan kung bakit na-attract ang isang babae sa isang lalaki. Ang pinakaugat ng attraction ay ang nararamdaman niya kapag kasama ka. At kung ikaw ay isang taong hindi natitinag ng emosyon, ng rejection, o ng pressure, ikaw ay isang misteryo at gustong-gusto yan ng babae. Ayon sa Stoicism, ang tunay na kalayaan ay nanggagaling sa pagkontrol ng sarili. At kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo, lalo na ang emosyon mo, mas nakakaramdam ng safety at respeto ang babae sa'yo. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit ang Stoic Mindset para maipakita ang isang kalidad na bihirang matagpuan sa panahon ngayon, kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang Stoic calmness ay hindi pagiging malamig. Hindi rin ito pagiging walang pakialam. Ito ang sining ng pagiging aware sa nararamdaman mo pero hindi nagpapadala dito. Parang barko sa gitna ng bagyo. Umuulan, may alon pero steady ang direksyon mo. Kapag na-master mo to, hindi ka basta-basta nagpaparamdam ng selos, hindi mo siya minamanipula para lang mapansin ka, hindi mo siya pinipilit mahalin ka pabalik, at dahil doon mas naa-attract siya sa'yo ng kusa. Bakit ito nakaka-attract sa babae? Safety. Ang babae, sa likas niyang nature ay naghahanap ng security. Kapag alam niyang kahit anong mangyari, hindi ka mababali ng emosyon. Ikaw ang magiging sandalan niya. Rarity. Sa dami ng lalaking needy, seloso at clingy ngayon, kapag ikaw ay detached pero caring, supportive pero hindi dependent, ikaw ay exception sa rules at gusto yan ng utak ng babae. Mystery. Kapag hindi mo agad pinapakita ang nararamdaman mo o hindi ka basta nagagalit, mas lalo siyang nagtatanong. Ano bang iniisip niya? Ano bang nararamdaman niya sa akin? At sa moment na yon, nagsisimula ang attraction. Paano mo ma-practice ang stoic calmness, awareness sa emosyon? Ang unang step ay pagkilala. Tuwing naiinis ka, nagseselos, nalulungkot, huwag mo agad i-post sa Facebook or i-chat siya. Pause. Tanungin ang sarili, bakit ako na-trigger? May control ba ako sa sitwasyon? Worth it ba itong emosyon na to? Kapag lagi mong tinatanong yan sa sarili mo, unti-unti kang magiging observer ng sarili mong damdamin. Negative visualization, premeditatio malorum. Isipin mong mawawala siya. Isipin mong hindi ka niya pipiliin. Isipin mong may ibang lalaki siyang gusto. Hindi para masaktan ka, kundi para maging handa ka. At sa pag-i-embrace mo ng worst-case scenario, nawawala ang takot mo. And that makes you powerful. Delay ng reactions. Bago ka mag-reply sa message niya, bago ka mag-react sa IG story niya na may kasamang lalaki, maghintay, maglakad, magdasal, mag-journal. Ang tunay na kalmado ay hindi kawalan ng emosyon, kundi ang kakayahang kontrolin ito bago ito lumabas. Example, nag-seen siya sa message mo. Ang karaniwang lalaki, magpaparamdam ulit, magagalit, o manghuhula ng kung ano-ano. Ang stoic, hindi nag-react, tumutok sa trabaho, nag-gym, nagbasa ng libro, at hayaan siyang magtaka. Bakit parang okay lang sa kanya? Example, may binanggit siyang ibang lalaki sa convo. Ang insecure na lalaki matatakot. Ikaw? You smiled. You didn't flinch. At doon pa lang, alam niyang ibang level ka. Paano mo ipapakita ang calmness mo nang hindi ka nagmukhang wala kang pake? Hindi ito pagiging stone cold. Ipapakita mo pa rin na may interest ka, pero hindi ka sunod-sunuran. Tips. Magtanong pero huwag kang mag-interrogate. Makinig pero huwag ka masyadong reactive. Tumawa pero hindi OA. Umalis kung kailangan at huwag kang matakot mawalan. At sa bawat kilos mong ganyan, ang sinasabi mo sa kanya ay, hindi kita kailangan, pero gusto kitang makilala. And that is very attractive. Maraming lalaki ang akala ang babae ang kalaban nila sa dating. Pero ang totoo, sarili mo ang kalaban mo. Kapag ang sarili mo ay puno ng anxiety, overthinking, at self-doubt, kahit gaano ka pa kagwapo, walang silbi. Pero kung ang sarili mo ay kalmado, disiplinado at grounded, kahit hindi ka ganun ka-ideal sa panlabas, may dating ka. Kontrol mo ang emosyon mo. Kasi kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, paano mo makokontrol ang direksyon ng relasyon mo? Kapag kasama mo siya pero utak mo nasa ibang babae, malalaman niya. Pero kapag andiyan ka, totoong andiyan ka, doon siya nahuhulog. Sa panahon ng maraming distraction, social media, dating apps, trabaho, Netflix, napakaraming lalaking physically present pero mentally absent. Nagte-text nga siya pero habang naglalaro ng Mobile Legends. Kausap mo nga siya pero panay tingin mo sa notifications mo.
Alam yan ng babae. Ramdam nila kung andyan ka lang katawan pero wala ang atensyon mo. At sa kabilang banda, kapag ikaw ang lalaking kayang ibigay ang buong atensyon niya sa kanya, hindi dahil desperado ka, kundi dahil marunong kang makinig, doon siya na-attract. At yan ang power of presence. Isang stoic trait na hindi madaling makuha, pero sobrang bihira, kaya sobrang makapangyarihan. Yung stoic presence ay ang pagiging lubos na nasa kasalukuyan, wala sa nakaraan, wala sa future. Walang iniisip kundi ang taong kaharap mo. Sa Stoicism, may isang importanteng prinsipyo. We suffer more in imagination than in reality. Seneca. Kapag iniwan mo ang overthinking, panghuhula, expectations, mas mararamdaman mo ang tao sa harap mo. At kapag ganun ka magbigay ng atensyon, mas mararamdaman ka rin niya. Bakit nakaka-attract ang tunay na presence? Ramdam nila kung sincere ka. Kapag nakikinig ka at hindi lang basta ang sagot mo, kundi totoo kang interesado, napaka-rare nun. At sa rarity na yun, nagsisimula ang connection. Nagbibigay ka ng emotional safe space. Hindi ka judgmental. Hindi ka nagmamadaling sumagot. Hindi mo siya pinagko-compare. Pinaparamdam mo sa kanya na pwede siyang maging siya. That builds trust. At pag may trust, doon lumalalim ang attraction. Masculine energy. Alam mo bang ang pagiging present ay isang display ng true masculinity? Dahil ang lalaking kayang tumahimik at makinig, kayang i-handle ang sarili niya. At para sa babae, yan ang lalaking maaasahan. Paano mo ipapractice ang tunay na presence? Eye contact na hindi creepy. Hindi ito titig ng stalker. Ito ay yung titig ng taong interesado sa kausap niya, hindi distracted, hindi nagmamadali. Tip, kapag may sinabi siyang mahaba, tumigil ka saglit bago sumagot para ipakitang pinroseso mo yung sinabi niya. Active listening. Umiwas sa ako rin moments. Huwag mong i-relate agad sa sarili mo ang sinabi niya. Hayaang siya ang bida sa kwento niya. Example, imbes na sabihin mong ako rin ganyan dati, subukang itanong, anong naramdaman mo nung time na yon? That small shift shows presence. Eliminate distractions. Pagkasama mo siya, airplane mode ang phone. Walang tingin sa relo, walang padalos-dalos na tingin sa paligid. Kapag naramdaman niya na wala siyang kaagaw sa oras mo, lalakas ang emotional impact mo sa kanya. Example, magka-date kayo, tahimik lang siya. Karaniwang lalaki, nagsasalita agad para punan ang silence. Pero ikaw present ka. Ngumiti ka, tumitig, at sinabing, okay lang kahit tahimik tayo. Gusto ko lang kasama ka. Boom! Mas impactful yon kaysa isang buong kwento ng yabang. Example, may problema siya. Sinabi niya, stress ako sa work. Karaniwang sagot, hayaan mo na yan. Mag-relax ka lang. Ikaw? Tinignan mo siya, tumango. Tinanong, gusto mo bang pag-usapan? That small difference makes you unforgettable. Presence, hindi lang sa personal, pati sa chat. Yes, kahit sa chat, ramdam ang presence. Tips. Huwag kang mag-chat habang distracted. Basahin mo muna bago ka sumagot. Gumamit ng pangalan niya paminsan. Halimbawa, alam mo Marie, nakakatuwa yung sinabi mo. Kapag naramdaman niyang hindi ka nag-copy-paste ng effort sa kanya, nagiging iba ka sa lahat. Amor fati. Love of fate. Pag nagkakaproblema ang convo nyo, o biglang nagbago ang mood niya, o nagkakainitan kayo, huwag mong ayusin agad. Huwag kang magpanik. Just be there. Embrace the awkwardness. Be present with the discomfort. Doon mo mapapakita na hindi ka kagat sa lahat ng bagay. At sa kalmadong presence mo, mas mararamdaman niyang ligtas siya sa iyo. Ang babaeng matalino, hindi nabubulag sa mukha mo. Pero hindi niya kayang hindi maramdaman ang presensya mo. Kapag andyan ka, totoong andyan ka, kahit hindi ka perpekto, magiging espesyal ka. Walang babae ang maa-attract sa lalaking walang direksyon. Pero kapag may ginagawa kang mas malaki kaysa sa kanya, siya ang maghahanap sa'yo. Alam mo ba kung anong pinaka-sexy para sa isang babae? Hindi muscles, hindi pera, hindi kagwapuhan, kundi lalaking may direksyon. Yung alam niya kung saan siya papunta, yung may ginagawa siyang bagay na hindi tungkol sa babae. Pero dahil dito, siya ang na-attract. At ito ang pinaka-killer combination ng Stoicism plus masculinity, purpose. Sa Stoicism, ang purpose ay ang pagsunod sa tinatawag mong kataas-taasang tungkulin. Ito ang tanong, ano ang dapat kong gawin bilang tao na makakatulong hindi lang sa sarili, kundi sa mas malawak na mundo? Kapag meron kang misyon sa buhay, kahit simpleng bagay, pagpapabuti ng sarili, pagtaguyod sa pamilya, pagbibigay ng kaalaman sa iba, nagkakaroon ka ng gravity, at ang babaeng may intuition, ramdam yon. Ang taong may purpose hindi madaling matumba sa rejection.
at lalong hindi nawawala sa sarili. Bakit nakaka-attract ang may direksyon? Emotional stability. Kapag alam mong may layunin ka sa buhay, hindi ka dependent sa validation ng babae. Kaya kung hindi ka niya pansinin, hindi ka mawawasak. At ang lalaki na hindi nakabase sa babae ang mood, irresistible. Masculine energy. Lalaki na may layunin, lalaki na may drive, at instinct ng babae ang humanga sa ganoong energy. Dahil sa nature ng babae na nurturing, gusto niyang sumuporta sa lalaking may patutunguhan, scarcity. Kapag busy ka sa purpose mo, hindi ka laging available. At dahil hindi ka madali, mas nagkakaroon ka ng halaga. Paano mo mahahanap ang purpose mo? Hindi mo kailangan ng dramatic moment para malaman ang purpose mo. Kailangan mo lang ng katapatan sa sarili at consistency. Ask yourself, ano ang ginagawa ko kahit walang bayad? Ano ang bagay na pinaglalaban ko? Anong uri ng tao ang gusto kong maging? Gumalaw kahit hindi sigurado. Hindi mo kailangan ng grand vision agad. Magsimula ka lang sa disiplina, workout, pag-aaral, pag-iipon, paglilinis. Kapag gumagalaw ka araw-araw, dahan-dahan mong nahahanap ang sarili mong misyon. Limitahan ng distraction. Ang mga lalaking laging online, laging nag-aabang ng reply, laging available, madaling kalimutan. Pero ang lalaking may ginagawa, may oras lang sa mga may halaga. Yun ang hindi madaling bitawan. Example, si Kobe, aspiring architect. Hindi pa siya successful. Pero araw-araw nag-aaral siya, gumagawa ng drafts, nagse-self-improve. Hindi siya laging online, hindi laging nagpapakute. Pero alam mo kung anong nangyari? Yung babaeng hindi siya pinapansin dati, nagtaka kung bakit biglang naging confident si Juan. At nung nakita niyang may ginagawa itong greater than chasing her, siya na ang nagparamdam. Si Leo mahilig sa photography. Hindi siya gwapo, pero focused siya sa craft niya. Nagpo-post siya ng artworks niya. May passion, may consistency. At napansin siya ng isang babae na dati lang niyang viewer. Bakit? Kasi ang lalaki na may passion, may glow, purpose versus obsession sa babae. Kaya maraming lalaki hindi na-attract ang babae kahit gwapo. Kasi masyado silang invested emotionally agad. Ang stoic na lalaki, alam ang priority. Hindi niya gagawing center of life ang isang babae na hindi pa siya pinipili. Dahil meron siyang sariling mundo. At kapag meron kang sariling mundo, gusto niyang maging parte nun. Signs na wala kang purpose at paano baguhin to. Red flags. Wala kang daily routine. Ang araw mo umiikot sa pag-check kung nag-reply na siya. Ang confidence mo nakadepende kung may text siya o wala. Laging bored, laging lost, laging anxious. Fix. Gumawa ng routine. Kahit 3 bagay lang bawat araw. Mag-set ng small goal per week. Tigilan ang overconsumption ng dopamine, porn, TikTok, overchatting. Maghanap ng bagay na pwede mong i-build. Body, business, skills. Hindi mo kailangan maging milyonaryo agad. Hindi mo kailangan maging sikat o viral. Ang kailangan mo lang ay solid routines na hindi nakadepende sa emosyon. Paggising mo, may ginagawa ka. Pag may problema, di ka nagre-react agad. Pag na-reject ka, balik ka agad sa mission mo. That's the kind of man a woman respects and desires. Kapag alam mo kung sino ka, kung anong gusto mo, at kung saan ka papunta, mas madali kang igalang, mahalin at piliin. At sa panahong karamihan ng lalaki ay naliligaw, ang lalaking may direksyon ay parang magnet. At tandaan, hindi mo kailangan habulin ng babae kung ang purpose mo ang nauuna. Dahil kapag nauuna ang mission mo, ang babae, kusa siyang hahabol. Kung alam mong kailangan mong buuin ang purpose mo, comment mo ang salitang mission muna bago relasyon. I-share mo to sa tropa mong laging broken-hearted dahil wala pang direksyon. At kung gusto mo ng mas malalim na topic tungkol sa how purpose leads to power, abangan mo ang next video natin. Like, subscribe, at i-turn on ang notification bell para sa mga lalaking hindi na lang basta nagmamahal, kundi nagiging alpha sa buhay.